Sir Chiki, maganda bang negosyo ang magtayo ng rice mill? Nako, kung yan ang iniisip mong simulan, nako, kailangan pakinggan mo to. Number one, maganda bang negosyo ang rice mill? Definitely, yes, because stable ang demand ang bigas, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, kaya sigurado constant po ang demand. Pangalawa, maganda rin po ang profit potential. Pwede kang kumita sa milling fee, sa pagbebenta rin ng byproduct, yung tulad ng tinatawag nating darak. Oo, na ginagamit din po yan ng pangkain ng mga hayop. Pangatlo, ang kagandahan, sinusuportahan po natin ang ekonomiya ng Pilipinas at lalo na yung mga magsasaka. Nakakatulong to sa mga maliliit na mga farmers para sila ay kumita. Pang-apat po, scalability. Pwede tayong magsimula sa maliit tapos palakihin natin sa paglipas ng panahon. At ang kagandahan, bukod sa rice milling, maaari ka pa rin makabenta ng mga packaged rice o mag-offer ka ng tinatawag na storage services. Kaya maganda po yan, may multiple revenue tayong streams. Pero hindi po kadalian kung magtatayo po tayo ha. Bakit po? Kailangan i-consider muna natin yung puhunan. Medyo malaki po ang puhunan sa makina, sa pagkuha ng warehouse, di ba, ng tao. Next, yung maintenance cost ng mga equipment po. Siguraduhin natin dapat efficient ang operation. Pag hindi na tumatakbo ang makina, magkakaproblema ka. Pangatlo, marami pong competition. Kasi marami na po nag-uumpisa, kaya dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na unique selling point bago tayo pumasok. Or ayos na talaga yung bibili po sa atin ng mga bigas, no? Ika nga yung mga mini-meal po natin. Pang-apat po, ang pagkuha rin po ng tinatawag na rice and pag-deliver ng milled rice ay nangangailangan din po ng transportation system. I-check out nyo muna paano kayo di-deliver yan. At last but not the least, kailangan sumunod din tayo sa batas. Tulad ng permits, licenses, at yung mga tinatawag nating quality standard po bago tayo pumasok. Kaya mga kaching, ang rice mill ay magandang negosyo pero hindi simpleng negosyo. Magandang oportunidad pero kailangan muna pag-aralan. At pag inumpisa mo na to, kailangan may tamang plano, tamang disiplina, at dedikasyon. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.